Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Maigsoon niyata sa atong tulumanon, katinawan sa pagtuong katoliko. Doon ay pong sa kinaadman, non potest esse aeternum qui non subis veritas. Kang hubad di ana, no reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kun wa sa kamatuoran ni pasukan. Ang atong Ginoong Hesus mingon nga akong mga puong kamatuoran o ang kamatuoran magaluwas kaninyo sa Juan 8, versikulo 31-32. Maigsoon nagdapit kami kaninyo ni atong tulumanon, katinauan sa pagtuong katoliko. Niya atong pasalamatan ang atong makagahom nga Dios sa mga pag-ampo nato alang sa atong bag-ong arsobispo Alberto Uy nga madasigon kayo mapobsanon o sa pag-ampo nato sa mga kabispuhan o mga pare. O usab ato sa pag-ampo sa atong karaan ang unang nasundan sa atong arsobispo si Arsobispo Jose Palma nga ligdong kayo nga tao. Unya ato sa pagpasalamat ni Dodong Limsua ang atong pangukon presidente sa Cebu Catholic Television Network. Nya diya sa habig kongwa diya si Brad Rudy Racasa ang nabantog nga Master of Bible Contradictions. O niya sad si Chris nato, si Brad Danilo Kugtas. Di na to bugaton ginang Danilo. Nya way langan ato paminawan sa Brad Rudy Racasa. Salamat Batsok o maayong hapon sa tanan natong televiewers. Kutob sa maabot ni Maong Sibya, labi na gyud diya sa Barangay Ermita, Carbon Market, Cebu City. Nila ni Winnie Miro, Erwin Gokong, o ni Genesis, Veronica, and Mary Racasa. Maayong paglantaw kanatong tanan. Aritas kasulatan Batsok, sa panultihon, 16 tudling 4. Everything the Lord has made has its destiny, and the destiny of the wicked is destruction. Ang tanang gihimo sa Ginoo may katuyuan o kalaglagan ang sangputanan sa mga taong dautan. Panultihon 16:4, klaro kaayo nga ang mga dautan kalaglagan ang ilang sangputanan. Sa 1 Samuel 2:3, sa maayong balita, Biblia nagkanayon, people of Israel, stop your loud boasting. Silence your proud words, for the Lord is a God who knows everything. Katawhan sa Israel, ayaw kamo pangandak o ayaw sa pagpagarbo, kay ang inyong Diyos nasayod sa tanan. 1 Samuel 2:3, ang Diyos nasayod sa tanan. Sa Job 1:6-7, nangutana ang Ginoo ni Satanas, unsa may imong gibuhat Satanas? Mitubag si Satanas, gikan ako nagsuroy-suroy sa tibuok kalibutan. Akong pangutana ani Bladsok, nasayod man ka ang Dios sa tanan. Nganong nangutana man siya ngatong Satanas? Baliw ko na patin-aw ani Bladsok. Salamat kayo Brad Rudy sa imong may pangutana.
Ang una gipasiuna nimo ang kamatuoran sa Biblia sa 2 Samuel 2:3 nga ang Dios naibaw bisan sa Israel o naibaw sa tanan all and everywhere and all of knowledge at all for everyone. Nga naibaw ang Ginoo sa tanan. Pero ngano nangutan naman siya ni Lucifer nga, Lucifer, unsa man ang imong nahimo asa ka man ug unsa. So ngano nangutana pa man ang atong Ginoo nga naibaw naman siya sa kalihukan ni Satanas. Kalihukan ni Satanas mao ang pagdumbol pinagig tentasyon nga makasa ang mga tao aron maimpirno sama kaniya. So nganong nangutana ang Ginoo? Nangutana ang atong Ginoo dili sabton nga siya masayon. Kundi aron nga ang mga pulong sa Ginoo nga isuwat o gisuwat ni Job mapatik na, mapil na aron mabasa sa mga tao. Nga God question Satan nga ang Dios ni himog pangutana ngadto ni Satanas. O si Satanas ba wa tingem hibawong uban nga muna imahan sa ng kabakakan. Di gina mosultig tinuod kay bakakon man ang yawa. Musa ang Ginoo gusto mo himos pangutana aron pagpadayag sa magbabasa nga unsay tubag ni Satanas dili angay tuhuan kay siya bakakon. So futuristic sa pa sa umabot ang ipasabot sa Ginoo nga nangutana siya tungod kay record magina ni Job. So mabasa na to. Unya mahibaw-an nato nga natural nangutana ang Ginoo. Sa iyang pagpangutana wa magpasabot Ginoo nagpaabot nga wa siya kahibaw kundi mabasa unya sa mga tao nga kini si Satanas kanunay gyung bakakon. Siya ang amahan sa kabakakan na sa San Juan 8:40. So, mao na tuyo si Ginoo ang umabot ng mga patik sa iyang gisulti mabasa aron mahibaw ang mga taong magbabasa nga Satan is always a liar. Ang yawa kanunay yung mamakak. Sa kung sa iyang gisulti mamakak kina. Mao na atong tubag sa may pangutana ni Brad Rudy nga wa nay contradictions or contradictory regarding God Himself because He is all-knowing. No need to ask any question to Satan because God is all-knowing. Di na kinanglan ginungutanan sa tanas kay mismo Ginoo naibaw sa tanan. Mao na atong paambit tubag sa may pangutana ni Brad Rudy Rakasa, the Master of Bible Contradictions. Unya wailangan diya si Brad Dan Kugtas ato sa siyang paminawon. Salamat kay Brad Sok sa mga adlaw katuigan nga medyo dugay-dugay ko kabalik sa pag-apil sa nabantog nga tulumanon katinawan Brad Sok, no? Yes. Okay. O niya, sa tanang naminaw, naglantaw, ay lang kayo kakulba, kay balik katoliko naman tarod. Gisaan ako ni Brad Sok, kung sa may mga doktrina, di na ako magsupak-supak, kay sa ako pagsupak-supak, wala naman hinuong ko magamit. So, muna, salamat kayo sa pagdawat ni Brad Sok, o sa nag-ian ng Channel 47, si Tatay Dodong Lemsoa. Na usa nag-invite na to para makaapil tagbalik sa programa ni Brad Sok. Pero di ako sa pangutana, Brad Sok, kay kini kalibutan kay Uyog sa gubat. Namo ko'y tagna sa Biblia, Brad Sok, sulti San Lucas, nga ang kalibutan, mabot ng katapusan gani, kaduol ng katapusan, dunay gubat. O niya, ang Middle East, gubat gina. Nga ato sa kaparian, doon ito yung orasyo impirata. Na pagsanta sa kini mga kalamidad, nga mahiaguman sa kalibutan, mo nang gamiton ang orasyo impirata, kuno ako masipyat. Kapangutana, Brad Sok, nagamit ba sa atong kaparian ang orasyo impirata kay mao na ang gagamiton sa kaparian kuno galing dunay mga dagkong kalamidad kay ang atong kalibutan karon giuyog man ning gubat sa Middle East. Or wa magamit nila kay aron pagtuman stagna na sa Biblia. Palay ko patin our Brad Sok. Salamat kayo, Brad Dan Kugtas sa imong mayong pangutana. Nga unsa man ning ginganlan nato og orasyo impirata. Pagampo na nga linain gyud sa simbahan pero ipalukop sa tanang mga katauhan sa simbahang Katoliko. Nga doon natay hiniusa nga pagampo tagsaon nga hinabuo sa kalibutan dili na kanunay kada adlaw. Ug matod pa ni Dan Kugtas na may mabasa sa Lucas nga mabot ang panahon
nga doon gubat. O si Jeremias sa 69, naghisgot si Jeremias nga dunay makatalagman. Tungod sa sala, dunay katalagman. O naghingapin na ang sala, busa maabot ang katalagman. Yagi, hisgutan, unsa mga katalagman, kalayo, busa mo na gubat, mga sakit, linog, baha, uban pa, gumikan sa sala. Sa ito pa, the saints of the world demand really penalty. Matod pa sa Ginoo. Nangandoy na gyud ang mga makasasala nga moabot yun ang silo. So, tiyali ang unod sa pangutana ni Brad Dan Cugtas, doon na ba'y resulta? Gidungog ba sa Diyos ang orasyo imperata? Kay tibok kalibutan, doon na magiging makatoliko, mapil gyud sa orasyo imperata. Sa ito pa, bugat o hinugdanong pangamuyo ngadto sa Diyos. Ang tubag na ito, epekto. Kaya naman sa Salmos 46:9. Ngamingon ang Diyos, ako ang Diyos, ug ako ang makahimo pagpahunong sa gubat. Kanya, ang Ginoo maminaw o mutubag sa atong pangayo. Doon ay kondisyon na sa Proverbio 15:29, kung ang mga tao buutan, matarong, maayo, dunggo na kung ilang pagampo. Pero kung ang mga tao mulipang, daghan pang pagpasa, malaygay pag yun ang maong katalagman. May katungod sa atong panahon karon, doon ay mga tilimadon nga dili na magmauswagon ang gubat sa Middle East, Iran, batok Amerika, batok Israel. Kaya sa Israel, si Prime Minister Netanyahu, nipaybaw siya nga Israel now is going to grasp and to subject to Jesus. We now submit ourselves to Jesus. Tagsaon ka ng malitok ni Netanyahu, kanibawon siya gilibutan siya sa mga kaaway, gubat, di mga babae nga mga Israelitas, gipangdakop, gipanglugos, gipamatay pa mga bata. Tremendous, horrible kayo. Muna nga ang Israel, kanunay nang nangandam sa naglibot niya makaaway para sa gubat. Yet, ang sinultihan ni Netanyahu, mao na ang pagduyog sa pagampo sa simbahan, orasyo imperata, nga mangayo tag kinasingkasing na gyud. Kay mat sa una-una nga dili gyud ni daugon sa gubat. Ang gubat kanunay pilditanan. Nganon ingon pilditanan kay muna gisulti sa nasinati sa gubat si Putin, ang presidente sa Russia. Ingon siya, no winner, no victors during war. Way mananaog sa panahon sa gubat kay mga matay libo-kalibo masikapikas. Pero karon panahon na doon ay tilimadon. Nga doon ay usa ka bantugan sa kanhi presidente sa Amerika nga namaligya di ay ang iyang mga nahibawuan sa mga pagi sa gubat sa Amerika, iyang ipang duso sa mga kaaway sa Amerika. Muna na convicted siya, kanandawana. Nila tunganlan. Sa kadako kanhi presidente sa Amerika. Unya, diha-diha, nagpa-ospital na yun si Presidente Donald Trump. Nga naman, ang sagod ka, gingharian o usa ka nason nga makigubat, dili ginamual sa pagkigubat unless nga wanay mahimo, kunway Pangulo. Muna ang Pangulo yun, mo'y paminaon, mo'y ang mga general, tuman ginang basta presidente ni Mando. Pero wanay umando nila kay itong sa ospital si Donald Trump. Meaning, ang Israel, kalma na, ang presidente sa Amerika nga mo'y mando sa mga generales pagpamumba ba sa Middle East, tuwa sa ospital. Grabe ba yung sakit o gaan ba? Basta absent. Wa siya presence sa pagmando sa mga generales. Kung sa may indikasyon na makalma ang gubat. Kaya mo may agresibo si Presidente Trump. O kung nakalma ang gubat, that is the answer of our prayers. Nga di na ta makadungog niya sa mga makalilisang o tiyali mamatod ana kung mo us-us na sad ang presyo sa gasolina o krudo niya mabarato-barato ang atong palalito, labi na sa atong pagkaon. Sobradan ang atong tubag niya na ang orasyo imperata ni fikto gyud with that instance karon. Pero atake ba the next move. Mo na atong tubag sa may pagutana ni Dan Cugtas. Unya may hinugdanon kay pahibaw nga atong lantahon karon dayon
wailangan atong paminawon ug lantawon ang mga mahinungdanon kay pahinumdum. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Maigsoon balik ta sa atong tulumanon katinawan sa pagtuong katoliko nel bulitom nisi recognitum usa ka pinulungan sa kaalam nga nagpasabot og nagpahibaw nga dili ta makahimo paghigugma sa usa ka pagkamao usa ka tawo kun wa ta masayod kaniya. Mao na ang kahulugan nga ang Dios nag-agda kanunay kanato sa pagtuon sa mga pulong sa Dios. Ayaw iwakli ang pulong sa Diyos. Matod pa sa San Mateo 22:29 miingon ang Ginoo nga daghang mga tao nangapakyas nga salaag kay ilang gisalikway ang pulong sa Diyos ug wala sila mahibaw sa gahom sa Diyos ug sa gahom sa pulong sa Diyos. Salmo 107:20 miingon ang Diyos, akong ipadala ang akong mga pulong ug akong mga pulong makaluwas ug akong mga pulong makaayo sa mga balatian o sakit. Sa kinahanglan kay nato ang pagbasa sa pulong sa Dios nga maagda ta sa pagampo nining makalilisang katalagman nga to hiaguman ang gubat sa kalibutan. Dahil ka mga nasod nga nagsangka o mao na nga kita bisag wa tay labot sa gubat nito pero maangin ta sa daghang kalisdanan. Kalisdanan gyud sa basic sa atong kinabuhi, basic needs sa atong kinabuhi mao pagkaon na mahal. Unya, wailangan atong paminawon si John Purka, usas mga senior sa Catholic Faith. Salamat man Jok, mayong hapon, mayong gabi is tanang nagsunod. Labi na sa atong Judge Julius des Batalong Liti, mayong hapon, mayong gabi. Ang pangutana Brad Jok ng atong sugatan laging man. Sayop kining panguros kay gitudlo tinunglo si Kristo dito sa krus sa Galacia 3:13. Kunya ang panudlo sa Iglesia Katolika ipatik sa kamot nga tuod diha sa agtang nya kini pagpatik mao man pagpatik sa mananap nga pintas suma sa pinadayag 13:16 sa may katinawan na Brad Jok mananap og ipatik diha sa agtang sa Katoliko palihog kog patinawan ni mga pungkana. Kinahanglan nato ang kahibaw gyud sa pulong sa Dios. Pasabot nga ang talamdan sa itong pagtuo matod pan San Pablo 2 Tesalonica 2:15. Nganingon siya alang kanato. Matod pa niya ang atong tamdanan sa pagtuon sa pulong o kaalam gikas sa Dios. Pinagis bala ang kasulatan. O pinagis sa tradisyon sa mga apostoles o mga pag-agak sa simbahan. Mao ni ang tutulo ka baruganan sa atong pag-uswag sa atong pagpaduol sa Ginoo ang maayong balita, ang Bible, ya apostolic traditions, o ang simbahan. Mao nga, ang atong ksuon nga si Brad John Purka, mangutana, kung unsa maning pagpanguros na may pagpatik sa agtang matod pa tulamanon o buluhaton sa mga way Diyos. Gusto ba na? Basahon na ito, malaga sulatan. Sa 1 Corinto 1:18. Alang sa nangawala ang mensahe sa krus o krus
alang kanila binuang, pero alang kanato gahom sa Dios. Ya sa maong teksto sa 1 Korinto 18, ubos ana ang Ginoong Kristo mao ang gahom sa Dios. O kita nato ang pagparallel, pagtapad sa the cross and Christ himself. Alang sa nagwala ang krus o mensahe sa krus binuang, pero alang kanatong nangaluwas gahom kini sa Dios. Pagpakita sa gahom sa Dios nasa daang tugon sa Ezekiel 9:4 nga ang mga katawhan naghimo sad og ilang mga bathala o mga Dios ang Ginoo malipay og misugo sa anghel. Mga anghel, ang mga tao niya na napita, patike. Babayag lalaki, tigulang o batanon, markahig krus sa ilang agtang. So, mga anghel, wa ilangan nagmarka o krus sa agtang sa mga tao. Kanya pila ka buwan o mga panahon, namalik ang mga anghel o giatubang sila sa Dios. Unsay resulta. O ang mga manulunda, mga anghel, miingon dayon, nga Ginoo ang tanan namong napatikan sa krus, nagpabiling buhi, pero kung way patik sa agtang, sila nangamatay. By the way, when you go to the original, ang kanang to cross, tau, unsa man ang tau? T-H-A-U. T-H-A-U. What is T-H-A-U? The last letter of Jewish language. Pero kung imo nang isuwat sa iyang small letter, kuros na. Manhang gibutang sa mga bagong hubad sa Biblia, kuros yun ang ipatik sa agtang. Niya pagbalik sa mga anghel, ni-report nga kadtong napatikan sa agtang, sila wala mga matay. Patong way patik sa agtang, nga matay. So, kanang ingon nga doon ay patik sa agtang nga ikas sa tuong kamot, nyari sa agtang, nga way maka pumalit o pamaligya nga way patik. Kana worldly and mundane. Bot sabot, iyan na as kalibutan, iyan na siyawa. Pero ang atong gisgutan, ang bunga sa cross, ang message of the cross. Sa may message of cross, mulitok man ta. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sanctus. Sa may hubad na sangan, samahan, sa anak ug Espiritu Santo. So sa atong paggamit sa pagpanguros, gidana to ang gahom. Gahom sa Santissima Trinidad si Yahweh, o ang anak si Yeshua, kung Jesus, o ang Espiritu Santo Paraklito. Ug kana nga mao ngalan sa kaluwasan. Ug mao nga usa ka hari nga nakigubat sa mga pagano. Unya jutay ra ba sila ang mga sundalo mingon mamalik lang ng Señor kay purti naghana sa tong kontra. Paghangad sa maong tao, nakita niya ang langit o nakita niya ang krus. Unya naglibot sa krus ang pulong in hoc signo vinces. Lipay ang hari. Ug ina niya sukol ta. Kay unsa man tong krus unya naglibot ang mga pulong in hoc signo vinces. By this sign you shall conquer. Nga pinagi nimong tinmaan sa krus kadaog ka. Nakadaog gyud ang hari. Nya tong gubat sa mga pagano. So mo na nga alang kanato matud pa sa 1 Korinto 1:18 na nag-ingon alang sa nagawala ang krus binuang pero alang kanato nga mga naluwas gahom sa Dios o si Kristo mao gahom sa Dios. Ya atong gigamit ang nomen Trinitum, ang ngalan sa Amahan, sa Anak ug Espiritu Santo. Mao na atong tubag sa mangutana nga andoy na pagbiyabi may tungos pagpangulos pero wa ti sila kapasa may mabasa gyud kay naa mabasa nato nga ang krus, ang mensahe sa krus alang sa uban binuang pero alang kanatong nangaluwas gahom sa Dios. Nanas Biblia 1 Korinto 1:18 niya 1 Korinto 1:24. Atong paminawon si Brad George Torrefil. Salamat Brasok, may hapon kanimo nya, may hapon ka natong tanan, ilabi na sa atong mga televiewers nga kanunay nga nagsunod natong programa ug sa mga online viewers sa FB. May paglantaw ka tong tanan. Nya akong greetings diya sa Mualbual Cebu sa kapikas nga si Lourdes Ferrer Torrefil nga kanunay nga nagsunod natong programa. Nya diya sa poblasyon ni Tapi Bohol sa akong igagaw nga si Ate Arlene Garcia Cagadas ug sa iyang kapikas nga si Kuya Badoy. Nya diya pod sa Katarman Liloan Cebu si Brad Romil sa Tirol. Mayong paglantaw katong tanan. Pasok diha sa San Juan 21:16, si Jesus mingon ngadto kang Pedro,
Simon anak ni Jonas, anak ni Jonas, gihigugma mo bako. So ang gilitok dito basok ni Simon anak ni Jonas. Ya tukma po na siya basok diri sa Mateo 16, 17 nga ningon si Kristo nga Simon Barhuna. Sultihan ko ikaw Simon Barhuna nga ang nagbunutan sa imong ipamulong dili ikaw kundi ang akong amahan. So gigamit ito Simon Barhuna ya kanang Simon Barhuna mo na son of Jonas mo na siya Barhuna. Pero kung arita sa mayong balita Biblia braso San Juan 21:16 ningon dito nga Simon anak ni Juan. Juan ang gigamit dito braso nya diri sa katong King James Bisaya ang gigamit dito Jonas, anak ni Jonas o Simon Barhuna, the son of Jonah. So ang pangutana ni braso kining mayong balita braso kana paingon nga Simon anak ni Juan dili kani kanang nasayop lang pagtay pa ni braso or typical error pa ni sa braso or mao gina siya braso nya naalay buti pasabot pa niya kung patinaw ni braso. Ya salamat. Mo na hinungdan nga kining Biblia sa atong pagtuon dili kay mubasa ta sa balang kasulatan. Sabto na to na nasa San Mateo 24:5. Kung magabasa ka sa kasulatan, sabda ang kahulugan. Mo na nga kinahanglan tag kahulugan kanang Barjona anak ni Juan ya gi pares na sa ngalan ni Simon Pedro. Kay kana ding Bar amahan ya Jonah ngan anak ang Barjona duha na ka words yo anak ni Juan Barjona ya angan sa Juan sa Aramaic Jonas ya sa Griego mapupareho gyapon pero ang meaning ana Juan mo nang gigamit sa may balita si kining Simon Pedro anak ni Juan. Juan kay kanang Juan Jonas sa mga ka Aramaic or Hebrew. So doon ay meaning. So magbase ibaw ka sa meaning way contradiction na. Kay kanang Jonas dati sa Hebrew or Aramaic yang meaning na Juan skinat sila. May gigamit sa may balita Simon Pedro anak ni Juan sa Aramaic Bar Jonah. So kanang Bar anak ni Jonah kanang Jonah di Juan na siya sa ingno nato sa ato ng pinulungan o sa Griego o sa Latina Jonah Juanes o sa Latin Juanes Juan gyapon mo na nga kinahanglan sad nga kita mutuon ya sabto na tong kahulugan nya dili sa ta magpasigarbo ana kay ang pagtuon god gikinahanglan magayo kay nas Biblia gisagit magita sa Ginoo Mateo 24:5 kun mobasa ka sa kasulatan kinahanglan sabto nimo marang-arang na lang kay sa atong pagtuon sa akong pagtuon agi kog seminaryo mayor seminaryo minor then mayor nakabot kog teolohiya nya nakasangko sa pagbasa sa mga Greek Bible or Latina lingua. So ang akong nakatunan ako nagibansay aron di malimtan pero di ko maghambog ana kay sugo na sa atong tawag sa Ginoo nga madamag di mapare isok o makumupare pero pili sa Gus Ginoo aron sa pagpaambit sa pulong sa Dios bisan ako sa tinuray dili takos og dili hangay pero mahimutan takos sa tawag sa Ginoo kay the word of God is power and He is the omnipotent judge of everyone. Siya magay maghukom. Sa dili ta takos pero piliun ta sa Ginoo, di ta kabalibad kay balibad kay ta iskapo ta parehat ang Jonas. Gilabay nga do sa dagat gikaw sa dako kay isda nya gibughak sa isda dito sa Nineveh. Atong paminawon si Brad Dan Bacolod. Dennis Bacolod. Mayong hapon, Brother Sok, Brother yun, o kanang mga kaubanan, o kanatong mga tumatanaw sa ato ang channel, sa atong telecast sa tibok kalibutan. Kaning, nadungog na ko ba, Brother Sok, sa kapari, nga sa tulo ka hinise, sa tulo ka
Ebanghelyo, Mateo, Lucas o Marcos, ni-mention dito, kausara nga si Jesus niadto sa Jerusalem. Pero ngano yung sa Ebanghelyo ni Juan, kaupat niadto si Jesus sa Jerusalem. Ngano wa man ni magkaparehas? Unsa may sakto ani? May sinabi ko na nga sa saka dapit nga sa Jerusalem nga sa ubang ebanghelista nga duaw sa Jerusalem. Actually dili magamit na tong duaw kay he is from Jerusalem. Muna nga si Jesus, Jewish man. Jewish kani Hudiyo. Dito siya mataw sa Jerusalem. Ang Jerusalem belongs to ang Bethlehem belongs to Jerusalem. Jerusalem is sa Hudiya. Muna si Kristo, Jewish na siya. Kanang mingon tag mo doa sa Jerusalem katulo ngano mo doa mo taga diha magyuka. Pero the truth of the matter maybe sa iyang mga panaw, iyang pag-atos Galilea, layo mga dapit balik siya. Ya katuo tingali ka may tabo man ni panaw ni balik na siya mo nang katuo siya mo atos Jerusalem. Pero dili na sabton nga dili siya lumad na sa Jerusalem. Jewish man. Ya kanang usara ka kang San Juan nagsiskot lang magkausa sa Jerusalem. Well, ang maing hinamduman nga gipangutanan na nimo nga nganong the three gospels called synoptics. Di ba ning utana kana? San Mateo, San Marcos o San Lucas. Ang motif sa butana kung basa ka ng tuok ebanghelyo makabantay ka naay gisulti ni San Mateo, gisulti ni San Marcos, gisulti San Lucas, pero wa isulti San Juan. Kay San Juan very special, profound. Kanang profound buot sabot lahom og sinaltihan. Ang iyang mga pagtuon dito sa bukid na dihang patay mo to si San Juan evangelista gabukal og sa kadako kayong kawa dako kayo nya lana nya gipabukal siya nang kay inita na nya gihug siya dito mura lang siya naligog bugnaw tubig wag mo siya mo nagibalhin lang siya sa Patmos nya dito lawom kay nga mga pagpamalandong mura very singular and somewhat extraordinary nga dili parehas sa mga gisulti sa tuo ka evangelista. Muna tuo ka evangelista ningong katuo mo ato Jerusalem si San Juan mingon kausara dili ta mangita kontradiksyon na kay that man Jesus who is God was born in Bethlehem and Bethlehem belongs to Jerusalem. Jerusalem is Judea. So mo natin katubag. Balik ta ni Brad yes, Brad Purka. Salamat Brad Chok. Ang nay pangutan na Brad Chok nga atong nasugatan ingon na naman. Kining pare sa Katoliko gidili sa Biblia pagsangpit og amahan. Kay naa na mabasa sa Mateo 23:9 nga ang tawag og amahan ang Dios lamang. Pero mga Katoliko nagtawag og Pader. Nya labi na gyud nga ang pagkapari ni Kristo wa man niya itugyag lain sa karaan nga hubad sa mayong balita sa Hebrehanon 7:24 nga wala may tugyan kundili pastor man ang giingon sa Episo 4:11. Unsa may katinawan ng pader? Bradso, magbrad lang taning mga pare. Adi man tapatawag og pader nga mao mo ni mura kinaiyan nila pagtawag. Palihog og patinawan ni Bradso. Ang pagtuon sa Biblia sa pulong sa Dios dili kay usara ka linya. O usa ka linya dunay gihambin nga lain-lain sa nga katarungan sa uban nga ebanghelista. Pero ang message yun mao nga dili ta mo basag just one line and then makes ourselves maghimo ta sa gulingon focus ra gyud ana. That is not good study. Kay profound kayong balang kasulatan. Nganong ningon San Pablo? Sa akong pagkaako nga tinawag ni Kristo, daghan akong gitudluan ug nahimo silang mga anak nako. Pinagis may balita. Ako magaingon nga bisan dunay mo usa ka libo ka magtutudlo jutay ang amahan. Ako usa ka amahan. Wa man to maminyo San Pablo mo tuy anak. But nga he claims the kind of fatherhood, not the fatherhood as blood, kundi kay matud pa niya daghang kung nagipanganak sa pagpanudlo nako nahimo silang ako mga anak sa nakatunan nako sa pagtulunan ni Kristo. Usa bisag doon na mo isa ka libo magtutudlo, jutay rang amahan. Ug ako, amahan sa maing balita. Pare ba na San Pablo? Yes. Nasa Roma 15:6.
nga ako nagbansay sa mayang balita ni Kristo ug sa buluhaton sa pagkapari. So mo na nga ang pare, sumalas balang kasulatan, matawag og amahan kay San Pablo, otoridad ko to siya. Daghang kay ito siya nakabig nga mga kalag gumikan sa iyang pagka-instrumento ni Kristo kay di mo to mangangkon siya nga nakakabig siya. I was only an instrument of the Holy Spirit and Jesus Himself. Mura nga, naas Biblia. Ang mga pare matawgon o patawgog amahan nasa pinadayag San Mateo 16:19. Nganingon si Jesus, Pedro, tagan tagag Yahweh. Yahweh ni sa langit. Busa bisag unsang imong aprubahan sa yuta, aprubahan sa langit. Unsa imong idili sa yuta, idili sa langit. Meaning nga guided San Pedro sa Holy Spirit. Dili sa kasultig bakak o dili matarong. Kaya sa may aprubahan sa Ginoo, ang matarong manugmayo, musulti siya bakak, di na siya aprubahan. Pero premise na, gipasiuna na sa Ginoo. Nga Pedro, ihatag ko nimo mga Yahweh. Kung sa imong aprubahan sa yuta, aprubahan sa langit. Kung sa imong idili sa yuta, idili sa langit. Kanang mong mga katungod, gahom na sa Ginoo nga ihatag niya sa mahimong Pangulo. Nasa Biblia, nasa Isaias 22, versikulo 21-22. Nga ang tao nga hatagag Yahweh sa Ginoo, ang Ginoo ang Dios mo'y muhatag. Ang Ginoo kung muhatag siya sa Yahweh, kanang tawhan na mahimong Pangulo. Niya dayon, mahimong amahan, tawgon siya ang amahan. O mahimong siyang Pangulo sa Iglesia sa Jerusalem. So, klaro, ipakita nato nga San Pedro hitagag Yahweh, o niya mahimong tawgon siya amahan, yes, kadi man mamakak Ginoo katong hatagan og Yahweh, mahimong amahan og mahimong Pangulo og siya pagtawgon og Pangulo sa Iglesia sa Jerusalem. Manandat usa na ka matagnaong sulti kay dito man tukuran ni Kristo ang iyang simbahan sa Jerusalem. Tu is Petro si Super hang Petram. Ako Pedro mag-ingon kanimo. Tukuron ko ang ako iglesia. Ibabaw ning bato. Ya dito mo tabo sa Jerusalem. Mo na ang Pangulo sa Jerusalem nga gitudlo ni Kristo mao San Pedro. Although nga dili siya labaw ni Kristo kay pinyalan naman siya. Nabay pinyalan nga mahimong Pangulo. Wala bawas Pangulo ba? Okay, balik ta ni Brad. Imo to bagutan na yun? No. Doon mo kayo gisumpay ato? Pastor may gingon. Oh. Tayo piso 4:11. Pastor Well, man may pare. Kanang pastor katungdanan man na. Oh. Ang magbalantay sa karniro kaniya doon ang pastor. Bot sabot kon doon na kay daghang mga karniro, yung matiman kaniya na angani mo pastor. Nya ang iyang spiritual meaning ana pangulo og magmamando sa katawhan sa Dios. Muna nga ang mga non-Catholics di man sila mo angkon nga sila pare. Di sila ingon nga sila mga doon na mag-ipundok sa nila mo ingon doon ay obispo nila. Pero di sila mo angkon sila pare. Busa di sila tawag og father. Reverend Pastor Jose Llamas. So, ang pong pastor, katungdanan na buluhaton. Pusang atong mga pare, matawag na siyang pastor kay nag-atiman man sa katawhan sa Diyos. Isaiah 61:6. Ug ang katawhan magatawag kaninyo og ministro, pero ako ang Diyos magatawag kanyo pare. So katong mga ministro sa mayong balita sa kaluwasan, pare gyud ang gitawag sa Ginoo. Kamo tawgon sa mga tawag ministro, pero ako matawag kanyo pare. Sa 1 Timoteo 4:14, nag-ingon sa Ginoo nga ampingi gyud ang gahom katungod sa inyong pagpandong sa ulos o sa katawag inyong gipili aron mahimo nga pare. Ampingi gyud. So ang pagkapare na gisuwat gyud sa balang kasulatan nga si Kristo labaw nga pare na sa balang kasulatan niya si San Pablo miangkon nga pare. Niya gitawag pagyug amahan. So naa sa Biblia nga we honor sa mga pare as padre amahan. Kay gi-premise man ni San Pablo. Bisan doon na mo'y napo kalibo ka mga magtutudlo. Jutay ra inyong amahan. Ako inyong amahan tungod sa mayong balita. Kay siya pare. So matawagan na ito amahan ng pare sumala sa Biblia.
Kunya, salamat kay ta sa atong mga kaigsunan nga kuyog nato si Brad Rudy. Roder Casa, si John Danilo. Dan Guptas. Dan Kugtas o si Roder Casa. Ya po si Mado Aquino. Ya si Manila ditong lingkod si John Purka o si Brad Torrefer, George Torrefer. Ya, doon ay mga pasalamat sa Talisay kay hilabi din naghana. Pila ka libo ka pamilya. Libok-libo ka mga balay nga nagkanlat ug gianod sa dakong baha niya itong pagyotino. Ang atong mayor sa iyang kalagsik, batanon pa man, gihimo niyang balay ang mga eskwelahan sa mga kabos nga nuwad ang panimalay. Ang mga gyms, mga basketball courts, puno. Unya, kada adlaw, pamahaw, paniyodto, panihapon, ipakaon sila. Dugay naman. Samtang ang mayor naninguhon nangita og ubaratong yuta aron nga pahigayon sa pauli nila sa kadapit nga ilan ang katukuran silang payag. So, ang uban nagawa na. So, kini mao ang pasalamat sa mga talisaynon nga na biktima nga itong makalilisa nga gubat nga gibandas pila ka libo ka mga panimalay. So, mao na ang mga taga-Talisay ni hatag og kinasing-kasing yung pasalamat. Yan nga itong tulumano ato sang mga pagpasalamat sa itong mga minahal kay mga kaigsunan nga nag-ampo sad para nato. Sila si Sister Faye Uglito Barino, Brad Adam Ampir, Brad Crispin Tangpos, Sister Emily Albano, Brad Julius Lawas, Solping Algiri. Uban pa, hindi nato mabasa ang tanan. Mao ni sila mga igsoon nato, mga nag-ampo para nato, minaw sa nato, nining tulumanon nga katinawan sa pagtuo din sa Cebu Catholic Television Network. Salamat ni Brad Dodong Limsua. Salamat, tagbo tapunin nga atong tulumanon, katinawan sa pagtuo din sa Cebu Catholic Television Network. Salamat ta, kauban ako nag-iskutan. Amen. Thank you kayo.